So bakit nga pala napaaga yung pag-declare o pag-proclaim ni BP Sara na tatakbo bilang Pangulo sa 2028 mga kababayan? So pag-usapan natin yan ha. Unang-una mga kababayan, si BP Sara lang mag-isa. Ngayon, laban sa gobyerno. Si BP Sara lang ang natatanging mag-isang oposisyon ngayon na pinagtulong-tulungan sa lahat na political parties, ma-oposisyon man, ma-administrasyon. Binigyan siya ng advice ng mga advisors niya. Ito, sa akin lang itong sa aking opinion lang ito ha, kung anong opinion ninyo, ilagay nyo dyan sa comment section kung anong natatanaw ninyo dito sa pag-deklara ng maaga ni BP Sara. Sa akin una mga kababayan, number 1 is psychological warfare ito. Political strategy. Para ma-intimidate ang mga kongresista na ngayon ay kasalukuyang tinatalakay nila, sinusuri nila bago ipasa sa Senado mga kababayan. So, ano bang magiging implikasyon nito? Ang mga kongresista na pumirma nung nakaraang taon sa impeachment complaint laban kay BP Sara ay makapag-isip na ngayon. Mag-isip-isip na sila. Ang laki talaga ng magiging impact nito sa kanilang desisyon. Whether or not pipirma or sasang-ayon sila sa impeachment complaint isumiti sa Senado mga kababayan. Siyempre, iniisip nila kung mananalo si BP Sara at yung dalawang bisis na pagsang-ayon nila o pagpirma nila sa impeachment complaint ay magiging basihan ito or magiging reference sa mga darating na mga panahon kung may mga sangkot silang mga anomalya sa usaping flood control. Isa sila sa magiging priority nito. So hindi naman natin sabihin na napaka-ipokrito ang mga Duterte mga kababayan na hindi sila gaganti sa mga taong nanggigipit sa kanila ngayon. So yun ang unang kong kadahilanan mga kababayan This is purely a political warfare, political strategy na natatanging paraan ni BP Sara ngayon, nalabanan niya lahat na resources ng gobyerno na umiipit sa kanya sa panahong ito mga kababayan. Pangalawa is para maagaw ni BP Sara ang media spotlight. Pag usaping politika mga kababayan, walang iba silang masintro dito dahil dito sa pagbunyag ng maaga ni BP Sara. Magiging spotlight siya sa mga media coverage. Magandang estratehiya yun mga kababayan. Priority yung media attention dun sa kanya mga kababayan. Pangatlo is ito, malaki ding impact ito sa ongoing na kaso ng kanyang tatay, si Tatay Digong mga kababayan, na yung pagdeklara niya ngayon na tumakbong presidente sa susunod na eleksyon ngayong 2028 ay ang mga ICC judges or mga ICC personnel, siyempre nag-research na yan sila. Nag-research din sila kung ang mga Duterte, ano bang mga status dito sa Pilipinas in regards with the politics. So, malalaman nila na winnable candidate ito si Sara Duterte na anak ngayon ng kasalukuyan nilang nililitis. So there is a big possibility na manalo ito sa pagdating ng presidential election. So isa din yun sa nakita ko mga kababayan. Pang-apat, to solidify para magsama-sama or mabuo ang mga political group
na sumusuporta sa mga Duterte, mga kababayan. Yung mga political group na supporters nila, maagang makapag-organize or makabuo ng mga hakbang, makahanap ng mga pamamaraan, pagpalakas ng kanilang grupo or sa kanilang mga kanya-kanyang mga itinatayong mga grupo. Sumaaga silang magkakaroon ng organize. Paano nila pagsama-sama ang puwersa. Mga kababayan, ay ang mga kalaban niya or ang mga magiging mga makalaban niya sa pagdating ng halalan, mga kababayan, sa ngayon, mag-isip din sila. Mukhang mag-aalanganin din sila, mga kababayan. Kung sino man yung nagplano na tatakbo at lalaban sa kanya ngayong darating na halalan, mukhang ang laki ng pasanin. So sa maaga niyang pag-declare, mga kababayan, malaki din itong impact sa mga magiging kalaban niya. Gawa ng alam ng mga magiging kalaban niya na napakalakas sa survey at saka sa trust rating itong Vice President natin. Kahit na binabato, kahit na pinipilayan ito ng gusto ngayon ng Administrasyong Marcos, pero nakikita nila ang suporta ng taong bayan kay BP Sara. So mga kababayan, yun lang yung naiisip kong mga dahilan kung bakit nagdeklara ng mas maaga itong si BP Sara, mga kababayan. Manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibaka sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pagdasal din natin ng ating inang bayan para sa kapayapaan, katahimikan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas.